doon sa kaya kanina po doon si Paul. Dili ate tikot ina Pasango. Uray na nga to tibil tayo, huwag na to bil may. Nakakawin namin na dublay no ay biling mi ti talong nga bula duwa nga bulan. Biling mi gid dili meron sa bulan ay. Ay, ako ka tao. O niya butay. Hindi na talaga nga to. Kasi magi biling mi to 9,000 may isang bulan lang. Oo. Ay, mga freezer. ano lang may duwa nga freezer, may isang TV, isang aircon, talong nga fan. Uy, yung dati may nga ako ah. Dati may ginir ka oh. Yan, magrugi tayo rin at kararagdagan na unti na taga rin. Ama namin Diyos, na dakilat mga pangyarihan sa lahat, Ama, salamat po sa buhay na naman ng bawat isa sa amin. Narito, Ama, salamat po sa mga umatenda naman at sa mga wala pa, Ama, naway bigyan mo sila ng protection upang sa pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, bigyan mo po kami ng lakas ng loob at tibay para marami kaming matutunan at mapakinggan na awitin, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yan, kantahin ko na nakakataas-taasan. Kataas-taas ang Diyos kami, nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat lang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Paminsan may kataas-taasan. Kataas-taas ang Diyos kaming nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya.
pusong dalisay, pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ano ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Minsan tayo pusong dalisay, pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Jesus, hallelujah. Ito naman nagpapasalamat po kami sa umagang ito, Ama, sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin na nandito kami, Ama, para maglingkod sa iyo. Kaya iniling ko, Ama, na anuman ang mensahe mo sa araw na ito, pagpalain mo, Ama, at italin mo sa aming mga puso ang mga salita mo sa araw na ito, Ama, at pagpalain mo ang bawat isa sa amin na mamumay kami sa iyong mga salita, Ama. Kaya hinihiling ko, Ama, na lahat na nandito, maramdaman namin ang presensya mo, Ama. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa pangalan ng Jesus. Hello. Hello, Kukan. Okay, papunta po tayo sa salita ng Diyos at ang ating tema ngayon sa araw na ito ay matatagpuan natin dito na nakasulat. Sabi niya, ang ulan ng pagpapala. Okay, noong unang panahon, nung ginawa na ang Diyos ang lahat ng mga bagay, kailangan umulan para tumubo yung mga buto. Hello? Kaya ang unang ulan na nakita noong unang panahon, yung ulan na pagpatubo sa buto. Tignan natin doon sa verse natin. Yung isa lang yung 26 lang, huwag ka nang alis dyan. Dyan na lang muna tayo. Sabi niya, pagpapalain ko sila at
lupain sa palibot ng burol na itinalaga nila sa akin at paulanan ko sa kapanahunan. Sila'y papaulanan ko ng pagpapala. Kaya, yung unang ulan, ito yung ulan na kailangan mabasa yung lupa at tutubo yung mga buto, yung burol. Kaya yung burol na yan, good morning sa ating mga kapatid, kararating lang. Okay. Ang unang ulan, yung ulan na ulan sa burol. Yun yung una. Kaya, kung isipin natin mga kapamilya sa kingdom, na anak ng Diyos, yung unang ulan kasi nung unang panahon, yun yung ulan na pagpatubo sa mga buto para tutubo yung mga ginawa ng Diyos. Amen. Kaya, di ba? Hindi nilalang ng Diyos ang tao kung walang ulan. Di ba? Kasi kung yung tuyo na lupa, hindi pwedeng mabuo yan. Kahit anong gawin mo, gawin natin. Kaya, ang unang ulan, yun yung ulan na pagpatubo at mabasa yung lupa. Yun yung unang ulan. Kaya lahat ng mga bagay, ginawa ng Diyos na mga kahoy, mga damo, na kinakain yung mga hayop noon, hindi sila pwedeng tutubo kung walang ulan. Kagaya ngayon. Di ba? Kung yung lupa ay ganyan na walang ulan, hindi kagaya dun sa kasi dito sa atin, walang malakas na ulan. Galing kami sa Kabatuan, kahapon. Dumaan kami sa Alicia. Nag-shortcut kami kasi dito sa San Isidro, diretso na sa Alicia mismo. Kasalukuyan ngayon ang pagbubukid nila. Oh? Talagang yung mga iba, malalaki na yung mga punla nila at talagang naghahanda na po sila. Kaya dito sa atin, wala pang tubig kasi walang malakas na ulan. Kaya kailangan yung ulan na, sabi niya kasi, pagpapalain ko sila at ang lupain sa palibot ng burol na itinalaga nila sa akin at paulanan ko sa kapanahunan. Kaya, kung walang ulan, wala nang mabubuhay. Hello? Kasi dun sa ginawa ng Diyos, nung unang panahon, hindi natin makikita yung kahoy na tutubo kung walang ulan. Kaya kailangan natin yung ulan. Kailangan natin mabuhay dahil sa ulan. Yun yung unang ulan. Kasi dalawa yung ulan eh. Dito. Kaya yan na lang muna tayo. May dagdag pa yan. Kaya mag-focus na lang tayo dyan. Yung dalawang klaseng ulan. Yung unang ulan, yun yung ulan na pangpatubo sa mga buto na nakakalat. At hindi lang yan. Yun yung unang ulan na talagang kailangan mabasa yung lupa para makagawa ng Diyos ng tao. Hello? Kaya wala si Adan kung walang ulan. Kasi hindi mabukas ang tao nabuo dahil sa putik. Kaya kung walang ulan, walang putik. Kaya kung may putik, may ulan. Marumi yung mga tricycle kung may ulan. Pero pasalamat po tayo sa Diyos kasi mahalaga pala yung ulan. Amen. Di ba,
minsan nagagalit yung mga tao kung palaging na umuulan. Galit na galit yung mga iba. Pero nagpapasalamat po tayo sa Diyos kasi may ulan. Yun yung ulan na kailangan talaga ulan ng mamaya yung ulan ng pagpapala muna. Ulan ng pagpatubo, ulan ng paglikha. Kasi kahit may linikha ng Diyos noon, kung wala pong ulan, walang makikita. Hello. Wala yung mga kahoy na yan kung walang ulan. Wala tayong makikita na damo kung walang ulan. Kaya salamat sa Diyos at yung ulan pala na yan, maraming nakinabang. Amen. Hello. Tanungin mo nga yung katabi mo kung nakinabang sa ulan na yan. Ha? Kaya salamat sa Diyos, mayroon siyang sinabi na kailangan umulan. Umulan sa burol para tumubo yung mga kailangang tumubo. Kaya lang, kasi walang tinik nung hindi pa nagkasalang tao eh. Wala pang Diba? tawag. Walang tinik. Walang tinik na tumubo nung hindi pa nagkasala ang tao. Kaya yung mga tinik noon, wala pa yan. Nagkaroon lang ng mga tinik na tumubo nung nagkasala ni Eva at saka si Adan. Alangan naman na si Adan ang sabihin kong nagkasala, si Eva naman talagang nauna. Ha? Kaya minsan kasi, unang-unang nagkakasala ang mga babae eh. Pasimuno ng mga kasalanan. Pasimuno. Kasi yun naman ang totoo. Hindi natin pwedeng baliktarin. Kasi yun ang nagsimula. Kasi nung wala na si Adan, doon sa tabi ni Eva, doon na. Tapos yung mga anghel naman na nagbabantay sa Hardin ng Eden, umalis po sila, pumunta sila sa langit. Kasi yun yung oras na kailangan silang pumunta sa langit para purihin nila ang Diyos. Amen. Kaya wala ang kasama si Eva. Kaya nag-iisa na siya noon. Si Adan, nandun naman siya, busy-busy, pinapangalanan yung mga ginawa ng Diyos. Kaya si Adan ang nagpangalan sa malunggay na yan. Ha? Lahat ng nakikita natin na may pangalan, si Adan mismo ang nagpangalan. Kaya ang daming trabaho ni Adan noon. Kaya naging busy siya. O biruin ninyo na lang. Lahat ng mga isda sa dagat, si Adan ang nagpangalan. Lahat ng mga isda doon sa ilog, si Adan ang nagpangalan. Lahat ng mga animal na nakikita natin, si Adan ang nagpangalan. At lahat ng mga damo na yan, mga kahoy, si Adan mismo ang nagbigay ng mga pangalan. Kaya naging busy nung panahon noon. Kaya nung busy na siya at umalis yung mga anghel na kailangan silang bumalik sa langit kasi para magpuri sa Diyos, sinamantala naman ito ng demonyo ni Satanas. Alam niyo, sabi yung Satanas, naniniwala ka ba na yung kahoy na yan ay mamamatay kapag kumain ka? Loko. Kaya doon nalinlang ang tao. Kaya yung tumubo noon, mga kahoy na ginawa ng Diyos, yun naman ang ginamit ng kaaway para malinlang ang tao. Pero kung hindi umulan, walang tumubo. Kaya salamat sa Diyos, may ulan. May ulan na nagpapatubo. At yun naman yung mga tumutubo, yun ang mga kinakain natin. Alam nyo,
ang gandang kainin pala yung tumutubo sa mga bukirin niya, yung mga maliliit na parang sandya. Anong pangalan niya? Kasi yung nang paborito namin nung bata kami eh. Yan sa Pangasinan. Yung maliliit lang yung yellow pag nainom. Di ba? Ang sarap yan pag hinog. Kahit kainin mo pati balat, basta ugasan mo. Nung bata kami, yun ang paborito namin. Pag pumupunta kami sa bukid, talaga yun. Nag-aagawan kami. Kung minsan may nagsusuntukan pa. Kaya, masarap pala, hindi lang pala masarap yun. Ang daming nakukuha na vitamin pala yung tao. Pati nga yung pag ginanong mo pumuputok yung nung sa bahay nyo noon, anong pangalan niya, yung Kamakamatis. ang dami palang makuha na vitamin o ginagamot sa katawan natin yung mga yon. Kaya kailangan natin kumain talaga. Kaya pala nung bata ako, nung nalampasan ko yung panahon na talagang sabi nila ay mamamatay na ako, ay hindi na ako nagkakasakit. Hanggang na pumalik kami sa San Guillermo. Nung nasa San Guillermo kami, nagkaroon ako ng malaria malignan. Na doon nagrebelde ako na walang pumapansin sa akin. Yung pakiramdam mo ay na may sakit ka wala man nang magtanong o magpakain sa'yo. Kumain ka na. Parang walang nagmamahalay. Ano ang pakiramdam yung ganon? Di ba? Ang sakit na maramdaman mo na basta iwan ka na lang. Pumunta sila sa trabaho nila. Pagdating nila, wala man lang magtanong sa'yo. Ano, kumain ka na ba? Wala. Kaya doon nag-rebelde yung utak ko noon. Walang nagmamahal sa akin. Kaya nung medyo may edad na, may kaya ko nang magsarili na magtrabaho, doon na. Namuhay ako na talagang independent. Hindi ako umasa sa iba. Inasahan ko lang yung sarili ko sa panahon na yon. Pero ngayon, umasa lang po tayo sa Diyos. Amen. Huwag tayong umasa sa sarili natin. Kasi kung ang sarili natin, ang asahan natin, babagsak at babagsak po tayo. Kaya ang ganda kasi dito. Sabi niya, papaulanan ko ng pagpapala. Yan na ang pinakamaganda. Alam niyo yung ulan na pagpapala na yan, hindi pa natin naranasan sa tutulang. Amen. Iyan pa lang yung ulan na paparating. Kaya, alam niyo kasi yung ulan na pagpapala na yan, kahit hindi ka magtrabaho, may dumarating at dumarating. Hello? Kaya, manalangin po tayo na hindi na magtagal, maranasan na natin yan. Amen. Yung panahon na kahit pumunta ka sa kahit saan, basta ministry lang huwag pasyal, sayang lang. Kaya, pag dumating kasi yan na pagpapala, kahit pumunta kami sa Visayas, pumunta sa Mindanao, pumunta sa ibang bansa, wala na kaming problema sa financial pagdating ng araw. At yan ang gusto ng Diyos. Amen. Yan ang gusto ng Diyos na pupuntahan natin yung ulan na pagpapala na yan na hindi pa natin naranasan. Yung naranasan natin ngayon, yun yung pagpapala na partial pa lang. Nasa kalingkingan pa lang ng Diyos yan. Hindi pa yan yung totoo na pagpapala na kailangan natin nabutin, kailangan natin maranasan, kailangan natin mamuhay sa pagpapala na yan. Amen. Kaya ang gandang maglingkod sa totoo lang. Kaya alam niyo, nung pagpunta lang namin doon sa Kabatuan kahapon, talagang naiyak ako sa tuwa, sa saya. Kasi si Pastor Ramon, naiyak siya nung nakita na yung motor namin, nandito yung dalawa.
Alam niyo, nung pauwi kami, hindi ko ini-expect na gano'n ang mangyari. May mga nagbibigay, tapos yun, nalaman po nila na anniversary namin nung 27. Basta ipanalangin nyo kami kasi anniversary namin nung 27 yung Friday ata. Ay, Merkulis ba? Ay, Merkulis. Hindi namin alam na may mga na-bless na mga tao. Nag-order na sila sa Chowking. Kaya naranasan namin kumain ng Chowking kahapon. Kaya lang yung Butche, pangalan niya. Ay, ang aloriat pastor. Ha? Ang aloriat. Choking laureate. Wala, aloriat aja. Aloriat. Sayang ganon, sabi ko, i-take out ko na lang para mayroon naman yung mga bata sa bahay. Parang nakukonsensya ako na kumakain ng mga masarap na may naiwan. Kaya yun. At yung isang mother naman, ibinigay yung para sa kanya, kaya naging 3 yung inuwi namin. Na para sa 2 na naiwan. Kaya pag-pray natin na pagdating ng araw, na darating yung ulan na pagpapala na yan, Amen. tayo naman ang maglilibre. Amen. Hello? Kaya salamat sa Diyos. Napaparating na yung ulan na yan. Hello? Malapit na at malapit na. Alam mo yung pakiramdam na maranasan natin yung ulan na yan? Na ang iniisip mo na lang maglingkod sa Diyos. Ang isip mo na kung paano natin pupurihin ang Diyos. Amen. Hindi na natin problemain yung buhay natin. Kasi alam mo yung ulan na yan, mamangha po kayo pagdating na. Di ba yung panahon ng mga Israel? Sabi ng Diyos, alis kayo sa Egypto at pupunta kayo sa lugar na pinangako ko sa iyo. Yung lugar na yun, mga kapatid, hindi nila pinagpaguran yung kanilang ginamit doon, yung kanilang pinamumuhay doon. Hindi sila ang gumawa. Sinong gumawa? Iba? Amen. Gusto mo bang magpalain ng Diyos na iba ang gumagawa? Amen. Hello? Alam niyo, kung nangyari sa Israel, mangyari sa iyo. Amen. Kung nangyari sa mga Israel, mangyari sa iyo. Ituro mo yung katabi mo, mangyari sa iyo. Mangyari sa inyo. Amen. Kaya yung nangyari sa mga Israel, maranasan natin pagdating ng araw. Yung ulan na pagpapala na yan, walang ginawa ang Israel. Sumunod lang sila sa Diyos at doon sila naglingkod sa Diyos. Kaya maglingkod ka sa Diyos. Amen. Wala nang ibang isipin natin, maglingkod po tayo sa Diyos para dumating yung ulan na yan, yung ulan na pagpapala na yan, na ang gawin mo na lang, maglingkod sa Diyos. Na dumating ng panahon na pumunta ka sa Mindanao, pupunta ka sa Visayas, pupunta ka sa ibang bansa. Sa totoo lang, pag nangyari kasi yung province ni Visayas, lahat ng mga bansa, magpapaturo po sila kung paano maglingkod sa Diyos. At salamat sa Diyos, alam natin yung totoo. Amen. Tayo na ang magtuturo pagdating ng araw. You know? Kaya salamat sa Diyos at napili tayo sa kingdom. Alam niyo yung panahon ni Noah, wala nang iba. Kung anong nangyari ng panahon ni Noah, ganun din ang mangyari sa uling araw kung sino po yung pumasok sa daong, sa arka. Siya lang. Sila lang. Ganun din ang panahon natin. Kung sino ang nasa kingdom ng Diyos na sinabi niya, kung ano ang nasa langit, ganun din ang nasa lupa. Kailangan bumaba yung nasa langit. Kung karyan ng Diyos yung nasa langit, dapat karyan din ang bababa dito sa lupa. At salamat at nandyan ka na. Amen.
Hello? Kasabihin mo sa iyong katabi, huwag ka nang mag-atubili sa paglilingkod sa Diyos. Dapat diretso. Dapat diretso lang tayo. Amen. Ano man ang mangyari, maging active po tayo kasi malapit na talaga yan sa totoo lang. Malapit na. Kung ano yung sinasabi ko noon na malapit na, mas malapit na ngayon. Kasi naniniwala ako na malapit na. Kasi gusto ko makapunta sa Visayas na eh. Sa Mindanao. Pero gusto ko munang matransform. Kasi pag na-transform ako, wala na akong kinakatakutan. Kasi takot lang naman ako ngayon eh. Kasi hindi ko naintindihan yung salita yung tao. Hindi ko alam kung binibinta nila ako. Di mahirap na. Di ba tayo? Mahirap na. Pumunta ka sa ibang lugar na hindi mo naintindihan yung sinasabi nila. Hindi mo alam. Binibinta ka pala at kakatayon. Di ba? Makita sa Facebook? Di ba yung mga ibang lugar, kinakatay talaga yung tao. Makita mo doon, yung palengke nila, nakabitin yung mga kamay, yung mga tao, yung hita nila, yung ulo, nandun. Kung ibinta nila ako na ganon, di wala na. Ayaw ko. Kaya gusto ko munang matransform talaga, sa totoo lang. Kasi pag na-transform ako, kahit pupunta ako sa Amerika, hindi na ako natatakot. Kasi sabi ni Mrs., pupunta kami sa Scotland pagdating ng araw. Kasi nung nasa Bible School siya, may nag-sponsor na taga-Scotland. Hanggang ngayon, nag-sponsor pa rin. Alam niyo kung wala kaming pera, mag-chat lang siya. Mamaya, sabi niya sa akin, punta tayo sa bayan. Sabi niya kay Princess kung minsan, sana sa bayan. Ayaw ko. Hindi niya alam na may dumating na pera pala. Tapos magreklamo pag dumating kami, hindi nabili yung kanyang gusto. Hanggang ngayon po, nagbibigay pa rin ng support yung tao na yon. Kaya, ipag-pray natin na hindi na magtagal, mangyari na yung ulan ng pagpapala para kami naman ang papasyal sa kanya at tutulong pagdating ng araw. Kasi yung tao na yon, isang doktor ba ay scientist doktor? Scientist doktor, nasabi niya kay Mrs. daw kasi noon, ano man ang kailangan mo, sabihin mo lang. Pero si Mrs. naman, hindi naman ganun na tao. Kung ano lang yung kailangan, sabihin lang niya, sabi niya, tapos po kami, nagbibigay. Siyempre kung abuso yung tao, abusado. Pero matagal na hindi niya kami tinutulungan talaga. Parang nakalimutan. Kasi may sakit yung kanyang asawa at busy-busy naman. Pero nung talagang sagad na kami, nag-chat at doon na talagang yung bigla-bigla na may magpapadala na 19,000. Siyempre kung wala kang kapera-pera, siyempre ganun na may dumating bigla, masaya naman po tayo. Pero talaga sa dami ng babayaran kasi halos walang natitira. Kaya pinag-pray namin na matapos na talaga. Tapusin yung ulan ng pagpapala. Kaya pag-pray natin, kagaya yung home credit, palagi akong kinukulit. Araw-araw, nagtitiks, utang daw. Yung hamon niya, 18 months. Kurain mo. Utangan nila ako ng, sabihin mo, 100,000, 18 months. Saan naman ako? Ay, hirap naman. Sabi ko, ayaw ko nang umutang talaga.
Bahala na ang Diyos. Kaya salamat sa Diyos talaga. Sa totoo lang po yung pinag-pray namin na kahit 100,000 lang na pagsimulan natin dyan, pagdating ng araw, may magbibigay na ng 50,000. Pero wala pa paparating pa lang. Kaya 50,000 na lang yung ipanalangin natin na dumating pa. Kaya sana dumating na yung ulan na pagpapala na galing kay Pastor John Kalang pa. Kasi pag gumulan yan na galing kay Pastor John Kalang, ay yung 50,000, maliit lang yon. Kasi duruin mo yung pera niya sa bangko na pinipinding ng AMLA, talaga na malapit nang paparating kasi tapos naman na daw. Kaya pag-pray natin, kaya sinasabi ko, malapit na yung ulan ng pagpapala. Kasi pag bumaba kasi yan, kasi ang AMLA lang kasi talaga ang nagpipinding. Biruin mo pagdating ng araw na mag-ipon po tayo ng 25 na pamilya. Kapag nakapirma sila ng MUA, another 25 na pamilya. Pag nakapirma ng MUA yung 25, another 25 hanggang umabot ng 100 na pamilya. Na ang allowance yung mga pamilya na yan ay 4-5. 5,000 kasi, kaya naging 4-5 lang. Kasi tanggal kaagad yung kanyang tithes bago ibigay. Para sigurado na ibigay yung tithes. Kaya, biruin nyo yung 100 na pamilya na maipon natin pagdating ng araw, maliban lang sa kingdom. Kasi ang kingdom, grabe ito pagdating ng araw. Kasi ang dami talaga pagdating ng araw. 100 na pamilya. Kaya kailangan nating lalabas dito pagdating ng araw. Hintayin lang natin na dumating yung ulan na yan. Ulan na maging masaya ang bawat isa sa atin. Kasi sabi ko nga, na siyempre, pagkatapos ng service natin, pagdating ng araw, kahit magkapilang yung tao at may merienda na tinapay. Alam mo sa susunod na Sunday, ay, doon na lang ako. Kasi busog pa ako pag uwi ko. Alam niyo, totoo yung sinasabi yung pastor na kilala ko Pag natugon mo yung pangangailangan yung tiyan yung tao, babalik at babalikan ka yan. Pero pag ginutom mo yan, wala na. Kagaya yung kwento kahapon. Marami daw umalis kasi doon sa Kawatwan din. Kasi late daw sila sa matagal daw yung service nila, nagugutom daw yung mga bata. Pero pagdating ng araw, pag-pray natin na wala nang magugutom. Umuwi kayong busog. Kaya salamat sa Diyos. Alam niyo yung tithes ng 100 na pamilya na ilan? 500 bawat isa. Okay, computin nyo nga. 100 times 500. Ilan na yan? 500 plus times 100. Magkano? 50,000? 50,000? Monthly? Hindi naman siguro natin kayang ubusin yung isang Sunday, yung 2,000 na merienda. Hello? Hindi naman siguro Kasi sa akin yung 50,000. Kasi yun yung programa ni Pastor John. Lahat ng mga tithes, yung mga tao na yan, para kay Pastor. Kaya sa akin yung 50,000 pagdating ng araw. Pero hindi naman ako madamot. Huh? Kaya gusto ko pagdating ng araw, pag dumating yung ulan na pagpapala, dapat umuwing busog ang bawat isa. Umuwing masaya, walang nakasimangot. Ang tagal ang service nila, nagutom pa ako. Wala na pagdating ng araw. Kaya pag-pray natin,
Yung ulan ng pagpapala na naranasan yung mga Israel nung panahon nila, mararanasan natin kasi babalik at babalik yan. Kaya pagdating ng araw, pag dumating yan, wala ka ng problema. Ang pinakamaganda dyan, pagdating ng araw, hindi na ikaw ang magtrabaho, taga-utos ka na lang. Ikaw na lang ang boss. Pero, ang trabaho mo pagdating ng araw, maglingkod ka talaga sa Diyos. Kasi pag hindi ka naglingkod sa Diyos, babawiin ng Diyos yung ulan na yan at ibibigay sa iba. Kaya pag dumating yan, dapat walang magmalaki. Kundi mas lalo tayong nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. At mas lalo tayong magaling manalangin. Ang solusyon, para matanggap natin yan, ito na yung pinakamaganda. Kasi may solusyon. Kailangan nating bumalik sa Diyos. Magsisi at sumunod sa Diyos. Yun ang susi at para matanggap natin yan. Kasi masaya na ako eh. Sa akin lang talaga, masaya na. Masaya na ako kahit wala pa yan. Kasi alam ko na paparating yan. Kaya, kapatid, kapamilya sa kingdom, ang isipin nyo natin palagi, kung naranasan ng mga Israelita yung ulan na pagpapala na hindi kailangan magtrabaho, maranasan natin yan. Alam niyo kasi nung pumunta sila sa Promised Land, may isang tribo, dalawa pala yung tribo na yan. Nag-usap-usap po sila para magmakaawa sa mga Israel na sabi nila, galing kami sa malayong lugar at makiusap kami na huwag niyo kaming itaboy. Alam niyo, linin lang yung mga Israel, pumayag naman yung mga Israelita. Problema, nasa malapit lang pala sila. Pero yung ginawa nila, naglagay sila ng mga lumang tinapay, nasisira na yung tinapay. Sabi na, dahil sa tagal naming lumalakad, kaya ito sira na. Pagkatapos na nag-usap-usap, pumayag yung mga Israel. Wala na. Tapos na yung usapan eh. Pero, nasa tabi pa lang nila sila. Kaya lang, ang ginawa ng mga Israel, dahil linin lang nyo kami, kayo ang taga-igib. Taga-kahoy. Ganon din ang mangyari pagdating ng araw. Kung nangyari sa Israel, may mga tao na inutusan nila, mayroon din sa iyo ate pagdating ng araw. Kaya maglingkod ka lang sa Diyos. Hindi na ikaw ang taga-igib. Hindi na ikaw ang taga-kuha ng kahoy pagdating ng araw para magluto. Hindi na ikaw ang magluto pagdating mo, kakain na lang. Pag lumabas ka, lalabas ka lang, may tagalaban na. Hello. Ganun kasi ang gusto ng Diyos. Kasi yun ang ginawa niya sa Israel noon. Gagawin din sa iyo ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, gagawin din ng Diyos yung ginawa na sa Israel. Gagawin din ng Diyos ang ginawa niya sa Israel. Tumayo po tayong lahat. Hello, Lord Jesus. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. There is nothing, there is no one who can
compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. There is nothing, there is no one that compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. There is nothing, there is no one that compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Hallelujah. Una naman, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Salamat, Ama, sa mensahe mo na pagdating ng araw, maranasan namin yung ulan ng pagpapala. Ulan na hindi na kailangan na kami po ay magtrabaho. Dahil ikaw ang susupply sa bawat isa sa amin. Kaya hiniling ko sa bawat isa sa amin na yung ulan na yan ay hindi na magtagal mula sa araw na ito ay maranasan namin yung ulan. Ulan ng pagpapala na yan ang sinabi mo. Kaya pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang bawat pamilya na nandito sa araw na ito at yung mga pamilya ng kingdom ay maranasan namin yung ulan na yan, Ama. Kaya salamat sa mensahe mo sa araw na ito. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. At tayo pa manatili na katayo, tayo mawi. Hindi nating awit na yan. Wala nang masigit pa sa ligayang nadarama ko. Magkarang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay, ang papuri ko sa'yo'y ialay. Walatiin ka magpakailanman. Tayo na sa piling yan, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagniningning sa buhay ko. Todo bigay sa papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay walang tigil, todo bigay. Wala nang masigit pa sa ligayang nadarama ko. Pagka ng puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay, ang papuri ko sa'yo ialay. Walatiin ka magpakailanman. Tayo na sa piling niyan, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagniningning sa buhay ko. Todo bigay sa papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay walang tigil, todo bigay, todo bigay. Ayan, tayo po yung mga kaupo na. Yung mga may patuto, pumunta po dito sa harap. Adi nag-birthday gayam. Mga taon mo Kuya Romy. Ay, 50 daw. Launa ni Pastor Garuda, 55 lang ka. Dublisin ko.
May testimony na Ginod birthday. Kung dito kararagda ka. Pwede kami mga nakaw may GD. Kanta yun sa tayo kararag. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, 10, 20, 30, 40, 50, 1, 2. Ayan, shortcut na na. Nakato kami no. Ayan, tayo kararag tayo. Tayo manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa kabutihan, katapatan mga Ama sa buhay ni Kuya Romy at sa pamilya ng Lopez. Salangin namin naman na patuloy mong patatagin ang kanyang pananampalataya sa iyo, matindigan niya ang kanyang pagiging ama ng tahanan. Dalangin namin na magsilbi siyang mabuting huwaran at patotoo sa kanyang pamilya. Tulungan mo siya sa mga tungkulin, inatang mo sa kanyang balikat na lagi siyang maging tapat ama. Salamat po sa kalakasan, sigad, kalusugan, ano man ang paggamitan niya ng kanyang kamay, ang mga bagay na kanyang mga tinatangkilik, ang kanilang mga pangkabuhayan. Dalangin po namin ang pagsama mo, Ama, na maging matagumpay ang pamilyang ito. Salamat po sa kalakasan, siglat, kalusugan na marami pa siyang arawan na mararanasan din niyang pagpapala na nagbumula sa iyo sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay sa pangalan ni Jesus. Amen.